ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Sisimulan ko sa inyo ang isang talinhaga ng wika sa Santong Kasulatan, bagaang pa si San Camelio, na dumaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Aking may iniibig na mga kapatid, ito ay maraming pakahulugan sa isang mananampalataya, sa isang mag-aaral ng katuroang espiritismo. Bakit Camelio, aking may iniibig na mga kapatid? Sapagkat ito ay nagtataglay ng kaamuan, ng kabaitan sa mga nilikha ng dakilang Panginoon. Sa isang matuwid na tao o aking may iniibig na mga kapatid, sa isang taong matalimahin sa utos ng dakilang Panginoon, katotohanan nga o aking may iniibig na mga kapatid, maaakyat niya ang pinakamatarik na bundok sa kanyang buhay at malalangoy niya ang kalawakan ng karagatan. O aking may iniibig na mga kapatid, kapag dumating ang salitang mayaman sa inyo mga pantenga, ano ito ang pakahulugan ninyo o aking may iniibig na mga kapatid? Isang bagang taong nagtataglay ng maraming tinatangkilik sa buhay, o isang taong nagtataglay ng mayaman sa kasalanan o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't palasak namin yung natutunan ng isang mayaman, katotohanan nga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ito ngayon, ang nagiging usapan ninyo mga tao sa kapatan ng lupa, sapagkat mga saksi kayo at saksi kayo kung paano yayakapin ng tao ang kayamanang sa lupa. Ang wika lagi sa Santong Kasulatan na kailanman hindi mananatili sa inyong mapalad. Tama o aking may iniibig na mga kapatid. Nabibilang ninyo ang kayamanan sa inyong mga palad, subalit hindi niyo mabibilang ang panahon na dumadaan sa inyong harapan sapagkat nalilibang kayo sa mga bagay na dulot ng sanglibutan. Nalilibang kayo sa mga bagay na kapagbibigay kasiyahan ng inyong puso. O aking may iniibig na mga kapatid, kung inyong tutunghayan muli ang Santong Kasulatan, ano ang wika ng isang binata? Lahat ay akin ang sinunod, Panginoon. Subalit, ano ang wika ng Panginoong Jesus? May kulang pa sa iyong kalagayan. Dapat ipagbili mo ang iyong mga tinatangkilik at ito ay pamahagi mo sa mga dukha. Kung kayo ang mayamang yaon o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang inyong damdamin? Ano ang nasa sa inyong isip? Ano ang nilalaman ng inyong puso o aking may iniibig na mga kapatid? Kayo ba'y katulad ng isang binatang hahapis, nalulungkot, sapagkat ang matagal niyang pinag-ipunan sa kanyang buhay ay pagbibili niya at ipamamahagi niya sa mga dukha. O aking may iniibig na mga kapatid,
Ito ay mga talinhaga sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ano ang inyong ipagbibili? O aking may iniibig na mga kapatid, iwawaldas ninyo sa inyong mga apo. Aalisin ninyo sa inyong mga apo ang inyong mga kahinaan, ang inyong mga karupukan ng inyong mga laman, o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayo maging palalo. Ito ang laging binabanggit ng kabatayaan sapagkat ang isang natutong espiritista sa loob ng paturuan ng diway, taglainan niya ang kababaang loob at kaamuan ng kanyang sariling kaakuan. Na hindi maiwasan at hindi may tatanggi ng tao, maging kayo man o aking na iniibig ng mga kapatid, taglay pa rin ninyo ang kataasan kapag nasasaling na ang inyong damdamin o aking na iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga sa buhay nito, kayo na nangunguna na sa katulong ito, aking may iniibig na mga kapatid, maging buhay na modelo kayo sa mga kapatid na sa inyong likuran. Maging mabuti kayo ang halimbawa sa inyong mga kapwa kung paano itinagtalaga ang Kristo ng kanyang mga apostoles ng kanyang kapanahunan upang sa ganun ang mga apostoles ito ang sa ninyong titingnan habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Aking may iniibig na mga kapatid, na isinawa ng iyong mga ako, na ang paggawa ng kabutihan ay huwag mawala sa inyong pagkatao, sapagkat ang paggawa ng kabutihan ang siyang ninanais ng kaitasan na masilayan sa bawat isa sa inyo. Aking may iniibig na mga kapatid. Harinawa. Sa mga sandaling ito, kung ano man ang inyong pakahulugan sa talinghagang ito, aking na iniibig na mga kapatid, maging matalimahin kayo, maging masunurin kayo sa mga utos at batas ng kaitaasan. Sapagkat ang matalimahin o aking na iniibig na mga kapatid, ang siyang karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Walang liko na pinagpapala ng kaitaasan, aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pinagpapala ng kaitaasan ay ang lumalakad ng matuwid. Ang masunurin, ang gumagawa ng mabuti, ang karapat-dapat sa kaharian ng dakilang Panginoon. Ang lahat ng mga ito ay hindi na bago sa inyong mga pandinig, aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ay ulit-ulit na lamang na ibinabalik sa inyong mga pandinig. Sapagkat ito ang panahon kung saan ang kadiliman ay nakipagkingkian sa kaliwanagan. Tingnan ninyo ang inyong kapaligiran o aking mga iniibig na mga kapatid. Maraming Raquel ang tumatangis. Sapagkat ang nangyari sa kanilang mga buhay ay nawala ang mga tinatangkilik na pinaghirapan ng maraming taon. Kung kaya nga aking may iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ang tungkulin na pinagkatiwala sa inyo mga balikat ay huwag na huwag masayang aking may iniibig na mga kapatid. Pagpos, ito ay inyong pagyamanin. Pagyamanin nyo aking mga iniibig na mga kapatid na kayo ay makatupad at makaganap ng iyong mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama, ang maglingkod sa kapwa, ang mahalaga. Ang pag-unat ng inyong mga pala doon sa mga nangangailangan. Ang pagbibigay liwanag doon sa mga nasa gitna ng kadiliman, aking may iniibig na mga kapatid kong kaya nga mahalaga ang yung tungkulin na yan. Sapagkat hindi tungkulin yan para lamang sa sariling kakuan, kundi yan ang tungkulin na ibabahagi ninyo sa inyong kapwa. Ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mahalaga kung ito ay binabahagi ninyo sa inyong kapwa. Ano ang kawang gawa? Ito ay mahalaga kung kayo ay nagbabahagi
ng kanilang mga pangangailangan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang turo sa inyo ng kaitasan, huwag kayong maging madamot. Huwag kayong maging sakim sa mga bagay-bagay na madaling mawala sa inyong mga palad. Kung kaya nga ito aking may iniibig na mga kapatid, ang lahat na inyong natutunan na karunungang nagmumula sa kaitasan, ito ngayon ay inyong pagyamanin sa pamamagitan ng paglilingkod at paglilingkod sa inyong mga kapwa. Ang aking karagdagan, ang bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ono Timoteo, Kapitulo 6, 17 hanggang 19. Pakibasa. Ang aking pamamaalam, Efeso 6, 23-24. Pakibasa. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabahagi ngayon at magpakailan pa. Mga inibig ko mga kapatid, sa buhay na hinaharap ng bawat isa, tunay nga na maraming alalahanin sa bawat tahanan. Mga buhay na lagi hindi maiwasan kung ano ang mga gawain. Ngunit mayroong isang tahanan na dapat malinis at maging nakila sa harapan ng dakilang Panginoon na ito ang inyong siya sa atin ng upang na sa ganon ang pakikabangan pagdating ng panahon ay inyong mata mo. Mga inibig kong mga kapatid, sa paglilinis ang bawat isa ay nahanda. Kaya nga ang bawat pag-aaral ay laging hinihikayat sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Na kung paano ang pagmulat ng isang mag-aaral ay ang kaangatan sa isang antas ng buhay patungo sa hinaharap. Hindi naghahanap na ng bagay para sa paligid. Isinasantabi ang pangailangan na ng mga nakikita sapagkat ito ay may iwan lamang pagdating ng panahon. Ano ang pag-aaral na lagi sa inyo binibigay? Makipag-aral sa kaitasan. Maging mabuti sa buhay na hinaharap. Maging mapagkumbaba na tulad sa dakilang Panginoon na sa kanyang pagganap ng tungkulin. Tunay na hindi kinakitaan ng anumang bagay na ito ay kasisira ayon sa larangan ng pag-ibig. Kaya nga't kayo na bilang mag-aaral ay dumadaan sa maraming pagsubok nang upang nang sa ganon matutunan nyo ang mga bagay na kung ano ang dadanasin, maging ito man ay pasakit sa buhay o maging kaluwagan ayon sa pag-aaral. Kaya nga maraming mga pag-aaral nasa inyo'y iniwan ng upang sa ganon, bigyan nyo ng panahon ayon sa panahimik at ito ang magbubukas sa inyo unti-unti ng kamalayan patungo sa hinaharap. Magbigay kayo ng panahon na lagi na, hindi ang panahon
na kung ito man ay gusto nyo lamang, kung hindi ang panahon, na iukol nyo para sa Panginoon, upang nang sa ganon, magkaroon ng kabuluhan ang inyong mga pag-aaral. Mga inibig ko mga kapatid, malaong kayong mag-aaral na. Ano nga ba ang kulang at hinahanap sa bawat isa upang nang sa ganon, mapunan ang mga pagkukulang at nang sa ganon, sa isang pagkatao, mayroong magising at ito ay kumilos ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Tunay na dumadalo kayo sa paaralan ng dakilang Panginoon at maraming kaluluwa ang nagsisipasok. Ngunit sa inyong pakikinig, sino ang tumatanggap sa salita ng Diyos? Ito ba ay tinatanggap nyo ng buong puso? O sa inyong pakikinig, mga inibig ko mga kapatid, pinipili nyo ba ang kapakinabangan ng ayon sa Panginoon o ayon sa laman? Kayo na mag-aaral ay ginawi at pinili ayon sa pag-aaral ng Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat marami sangkap sa inyo na ibinigay upang ito ay makinabang, upang ito ay gumawa sa maraming bagay na kadahilanan na kung paano ang isang ako ay maging matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag kayong magalinlangan sa inyong panampalataya. Sikapin ninyo na ang inyong panampalataya ay subok at matibay sa inyong puso nang sa ganon kayo na kung dumating ang patotoo sa inyo, tunay nga na ito'y tatanggapin nyo ng buong buo at hindi nag-aalinlangan. Marami ang ganon sa bawat sulok ng mundo. Tunay nga, dumarating ang patotoo ng dakilang Panginoon. Maraming tumatanggap, marami rin ang tumatanggi. Kayo, na mula sa pag-aaral sa Espiritu, tanggapin niyo ng buong buo, maging anuman yan, sa inyong kalagayan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya para sa ikaangat ng bawat kaluluwa. Kaya't pagsikapan niyo mga iniibig kong mga kapatid, na ang sa inyo pinagkatiwala ng dakilang Panginoon, na ito'y tumubo at lumago nang sa ganon, pagdating ng panahon, kayo ay tunay nga na mayroong ihaharap sa larangan ng Espiritu. Mga iniibig ko mga kapatid, panghawakan yung mabuti ang inyong panampalataya. Magsaliksik pa kayong mabuti upang nang sa ganon, ang mga narinig nyo ay magkaroon pa ng kaangatan. Hindi lamang ang panahon nyo ang inyong ibibigay, kung hindi tunay nga maglalaan talaga kayo ng para sa Diyos. Nang sa ganon, na ito ay kakitaan kayo ng pagsisikap. At kayo na sa inyong pag-aaral, tunay nga, na hindi lamang naging payapa ang inyong kaisipan, kung hindi ang inyong puso ay nililinis ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, mas lalong mas maliwanag, hindi lamang sa inyong pananaw, kung hindi sa inyong pag-aaral sa Espiritu, na ito ang nagbibigay sa inyo ng buhay at lakas para magpatuloy sa ibabaw ng mundo. Mga iniibig kong mga kapatid, bakit ako nagsasaysay sa inyo ng ganito? Sapagkat tunay nga, marami sa inyo ang nabubuhay sa laman. Natunay na ito'y mas mahalaga sa bawat isa. Ngunit sa inyo'y pinag-aaral, ang pinakamahalaga ay ang paralan ng dakilang Panginoon. Na ito'y naunawaan nyo at kung ito'y kung nasaan man to naroon, ay inyong ang tanggapin buong buo sa inyong puso. Nang sa ganon, sa inyong paglalakbay, tunay na mapupulot nyo
ang mga mabubuting aral, ang liwanag ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, habang kayo ay naglalakbay, kakibat ang isang paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon na marami rin kayong imumulat na mga espiritu na kulang sa kaalaman. Mga inibig ko mga kapatid, maraming matatapang sa paligid na pinangdaka ng pangalan ng dakilang Panginoon. Ito'y nalalaman nyo. Ngunit kayo ay maging mahinahon sa inyong pakisalamuha nang sa ganon ang salita ng Diyos ay dumating sa inyong may kapayapaan at nang sa ganon ang isang liwanag ay magbigay sa inyo ng kapayapaan sa paligid. Mga iniibig kong mga kapatid, hindi lamang kayo ang nangailangan na mula sa kaitaasan, marami. Kaya nga't ang pag-aaral ay kinakailangan mapalawak ng bawat isa, maglaan ng panahon sa buhay, espiritu. At nang sa ganon, kayo na bilang isang pinagkatiwalaan ng kaitaasan, kayo ay magsibunga ng ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Ang banal na kaluwalhatian at ang dakilang pag-ibig ng Ama ang siyang ibinabahagi at ipinagkakalob sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Isinusugo ng kaitaasan ang mga banal na espiritu ng mga alip sa inyong harapan upang ang kakulangan ng inyong mga sarili o ng isang ako ay mapunan at magkaroon ng kabuuan sa kanilang mga sarili. Sapagkat ang isang ako ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng dakilang Ama. At nalalaman ng isang ama kung ano ang kinakailangan ng kanyang mga anak. Nalalaman ng isang ama kung ano ang kahihinatnan ng isang kanyang anak. Kung ito ay nagkakaroon ng pagsubok, nagkakaroon ng problema sa kanyang buhay, at dumadaan sa mga pag-aaral. At ang bawat isang narito, kalotohanan ng aking sasabihin, hindi kayo bibigyan ng isang pag-aaral na hindi ninyo makakaya aking mga iniibig. Hindi kayo susubuan ng pagkain na hindi kayang nguyain ng aking mga iniibig. Sa makatwid aking mga iniibig, ang bawat pag-aaral na inihahain sa inyong harapan, ito ay inyong magagawa
mapagtatagumpayan, at higit sa lahat, ito ang kinakailangan ng bawat isa upang ang pananampalataya na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay manatiling matatag at nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Ganito kayo minamahal ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang isang anak na binibigyan niya ng mga pag-aaral ay katotohanan kayo ay kanyang minamahal. Sapagkat dahil sa mga pag-aaral na iyan, ang dakilang pag-ibig ng Ama ay inyong nadama. Ang dakilang mga salita at katotohanan ay patuloy na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kung ang isang anak ay hindi nakararanas ng mga pagsubok na iyan, kaya ba ng aking mga iniibig na manatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas? O kayo, ang mga mag-aaral, na kapag nakaranas ng mga kaginhawan, nakaranas ng mga kaligayahan sa buhay, kayo ay makakalimot at makagagawa ng mga kasalanan? Aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na narito at nalalaman ng bawat isa na ang pag-aaral na iyan ang siyang makapagbibigay kapuna, ang siyang makapagpupuno sa inyong mga sisidlan, at nalalaman ng bawat isa na ang mga salita ng dakilang Ama ang siyang inyong magagamit kapag dumating sa inyong pagkakataon na kayo ay magkaroon ng pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa dakilang Ama. Ang mga bagay o mga salita ng dakilang Panginoon ang siyang tunay na inyong magagamit, inyong mapapakinabangan sa harapan ng dakilang Ama. Sabagat ang mga bagay na inyong natutunan sa laman ay mananatili lamang dito sa sanglibutan na ito. Sabagat hindi kayo taga-sanglibutan aking mga iniibig. Kayo ay hinirang sa sanglibutan na ito upang mag-aral, upang ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan, upang mapagbayaran ng bawat isa ang mga kasalanan na inyong nagawa, at higit sa lahat, upang may pakilala sa lahat at bawat isa na may isang dakilang Diyos sa lahat, na siyang makapagbibigay, makapagpupuno sa bawat isa. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang laman ay may tuturing sa isang kasuotan. Mula sa kanyang pagkabago, ito ay nagkakaroon ng pagkaluma. At ito ay inyong iiwan. At ang mananatili sa harapan ng dakilang Ama ay ang inyong mga espiritu, na kung saan ito ang kinakailangang bakahin, kinakailangang pagtiyagaan at pagsumikapan ng aking mga iniibig, na manatili ang liwanag na iyan
na manatiling ito ay malinis at banal sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat hindi kayo makararating sa Ama kung kayo ay may karumihan sa inyong mga sarili. Hindi kayo makararating sa Ama kung hindi ninyo susundin ang mga turo at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoong Yesus sa kanyang kapanahunan. At ito ang kinakailangan gawin. Kinakailangan sundin ng isang ko aking mga iniibig. At sa bawat isang patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, ang katagumpayan ay tunay ninyong mararating. Sapagkat sino man ang hindi sumusuko at nagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, kayo rin ay hindi susukuan ng dakilang Ama. Ipagkakaloob ang inyong pangangailangan, hindi sa laman aking mga iniibig ng mga kapatid, kundi pangangailangan ng inyong mga kaluluwa at inyong mga espiritu. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong magulumihanan sa inyong buhay sa laman. Huwag kayong matakot na gumawa ng mabuti at naaayon sa mga turo at halimbawa ng dakilang Ama. Huwag kayong mag-aalinlangan na tumupad ng mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Sapagkat ito ang kinakailangan gawin ng isang ako at sa paggabay ng dakilang Ama, kayo ay dumudoon sa tinahak ng Panginoong Diyos. Kayo ay makasusunod sa kanyang likuran. At naway sa bawat yapak ng aking mga iniibig, naway ito ay naaayon sa mga turo at halimbawa ng dakilang Panginoon. At sa bawat bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay binabahagi, patuloy na ipinapaunawa ng mabuti. Binibigyang din sa bawat isa na ito ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyan. Na ito ang kinakailangan gawin ng isang ako. Kinakailangan panatilihin ang liwanag na iyan upang sa gayon kayo ay makasiyasat, makarating sa kaharian o sa bahay panalinginan o sa handaan na inihahanda ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga yapak, aking mga iniibig na mga kapatid. Upang sa gayon, kung kayo ay dumarating sa bahay dalanginan, ay makuha ninyo ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan ang mga salita. Ninyo itong maunawaan at maisagawa, aking mga iniibig na mga kapatid. Alisin ninyo ang mga bagay na nakahadlang upang ito ay inyong makuha. Alisin ninyo ang mga bagay na naaayon sa laman o mga problema ang dumarating sa inyong buhay. Kapag dumarating kayo o nagkakaroon kayo ng mga ganitong handaan upang kabuuan na hinahangad ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay mapunan at magkaroon ng tunay na pag-aaral ayon sa espiritu. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito ay inyong naalala, kung ito ay inyong naunawaan, naway ito'y manatili sa inyong mga sarili at naway ito ay maisagawa ng bawat isa.
Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay palaging ibinibigay, ipinagkakaloob, ipinapaalala, upang ang inyong paglalakbay sa sanglibutan na ito ay hindi masayang, kundi magkaroon ng bunga na tunay na siyang inyong maibabahagi, hindi lamang sa inyong mga sarili, kundi sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, upang sa gayon ang kabuuan ng pag-aaral sa sanglibutan na ito ay magkaroon ng harmonya sa pag-aaral ayon sa Espiritu. At muli, ipinagkahalo sa lahat at bawat isa ang isang lakas at isang liwanag. Maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga inibig na mga kapatid, katotohanan nga na kayo ay naparito sapagkat ang tao ay naghahanap ng kapayapaan. Sapagkat sa gitna ng kaguluhan ng sanglibutang ito, ay patuloy nga kayong naghahanap ng kalinga ng inyong Ama na nasa kaitaasan. Sapagkat nasaan nga ba ang tunay na kapahingahan, mga inibig na mga kapatid? Ito ang kapiling ng dakilang Panginoon na inyong masikap sa inyong mga sarili, na anuman ang alitigtigin ng sanglibutang ito. Kung pumapasok nga kayo sa dakong banal ay inyong ang iiwanan ang lahat ng bagay na hindi karapat-dapat. Ang lahat ng bagay na nagbibigay kadahilanan sa tao upang siya man ay makipagkaisa at makipag-usap sa dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan, mga inibig na mga kapatid, bagamat kayo ay mayroong hinaring espiritu na mula sa kanyang wangis, kung hindi nga din naman ninyo pinababanal ang inyong mga sarili, kung hindi nga din naman ninyo inihahanda ang inyong mga kaakuhan, kung hindi nga din naman kayo nagsisikap na magkaroon ng karapatan na pumasok sa kanyang kaharian, katotohanan nga ng aking sasabihin, bagamat kayo iniibig ng dakilang Panginoon, ngunit ang kanyang pag-ibig ay umaayon pa rin sa batas ng pag-aakitan, na anuman ang bagay na malinis ay nilagay niya at pinagsama niya sa malinis. Gayun din sa mga marurumi ay hiniwalay niya upang hindi nga makahawa sa mga bagay na nilinis at pinabanal ng dakilang Panginoon. Na ito ang batas, mga inibig na mga kapatid. Iniwalay niya ang liwanag sa dilim. Gayun din naman ang araw sa gabi. Na ang lahat ng bagay ay inilagay niya ayon sa kaayusan, ayon sa katuwiran, ayon sa pag-ibig, upang ang lahat ng tao ay hindi lamang mga tuto sa mga bagay, sapagkat ang kanyang sarili ay iniisip niya na siya ay patuloy na gagabayan, kakalingain, tulad ng mga bata. Ngunit mga inibig ng mga kapatid, kayo ba ay tulad pa rin sa mga bata na naghahanap at patuloy na naghahanap ng pagpapahinga sapagkat kayo ay napapagod, sapagkat kayo ay naririto na ang kapaguran na ito ay hindi sa mga bagay na karapat-dapat, ngunit ang inyong mga kapaguran, mga inibig na mga kapatid, ay mula sa pagsasayang at sa mga bagay na inilagak ninyo dito sa sanglibutan. Mga inibig na mga kapatid, hindi nga karapat-dapat, sapagkat tunay ang Diyos
ay patuloy na humingi at patuloy na naghahanap sa inyo ng tunay na paggawa. Patuloy ang Diyos na sa inyo ay nagbibigay ng pagkakataon upang ang inyong mga sarili ay hindi mapako dito sa sanglibutan. Na anuman ang bagay na inyong ginawa dito sa sanglibutan ay siyang magbabalik sa inyo sa tunay na pag-aaral. Hanggat hindi natutunan ng tao na siya ay bumalik at pagsikapan niya na ang kanyang sarili ay makarating sa kaharian ng langit, ay patuloy nga siyang ilalagak sa paaralan ng buhay. Ngunit kung ang isang pagsisikap, mga inibig na mga kapatid, na nakikita nga ninyo ang layunin ng inyong mga espiritu, na nakikita nga ninyo ang bahagi ninyong dapat na magampanan sa pangalan ng dakilang Panginoon, ano nga bang magiging kapaguran sa lahat ng bawat isa? Ano nga bang magiging pagtitiis? Ngunit ang pagtitiis nito ay kinakalikapan na nga ng kasiyahan ng inyong puso. Ano nga bang magiging pag-aaral o magiging pagsubok? Bagkus naririto na nga, nilalakaran na nga ninyo ang daan patungo sa dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ninanasa nga ba ninyo ang tunay na kapahingahan? Ngunit ang kapahingahan na ito, mga inibig na mga kapatid, ay hindi lamang sa kapahingahan ng isang tao na nalugmok dito sa lupa. Ngunit ang kapahingahan na sa inyo pinagkakaloob ay ang matuto ang inyong mga espiritu na mapagtagumpayan nga ninyo at mapabanal nga ninyo ang inyong mga sarili mula sa salita, mula sa paggawa, mula sa pananalangin at gayon din naman sa pakikisa sa liwanag ng dakilang Panginoon. Ano pat mga inibig na mga kapatid, na ang liwanag ng dakilang Panginoon, tunay nga tulad ng isang araw na patuloy na sumisilay at nagbibigay haplos sa inyong mga balat at nagbibigay sa inyo at nag-aalis sa inyo sa bawat inyong mga karamdaman, sa bawat hapis, sa bawat inyong nadarama dito sa sanglibutan. Na ang mga inibig na mga kapatid, kung dumadako nga kayo sa tahanan o sa dakong banal na tinatawag nga ninyong lunduyan, ay magkaroon nga kayo ng tunay na paghahanda. Sapagkat ang paghahanda na ito ay ang paghahanda ng isang mag-aaral na sinisikap niya na siya ay matuto. Sinisikap niya na siya ay magkaroon ng tunay na pagbabago, na nagkakaroon siya ng kusang loob, at ang kanyang paggalaw ay hindi na nga lamang tulad sa isang inuutusan. Bagkus kayo ay naririto sapagkat kayo ay tinawag sa tungkulin, mga inibig na mga kapatid. Kayo nga mga inibig na mga kapatid ay magpakatatag nga kayo sa pananampalataya na ang inyong mga sarili ay naririto hindi sapagkat kayo tinawag ng tao, bagkus kaya ay naririto sapagkat nalalaman ng inyong mga espiritu na kayo ay bahagi ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ito ang isang dakilang tungkulin na sa inyo inaatang. Tulad ng ginawa ng isang Kristo na hindi siya naparito sapagkat ang bawat kahilingan ay kanyang dapat na matupad, sapagkat hindi ang lahat ng panalangin ay kanyang masunod. Bagkus ang kalooban ng dakilang Panginoon ay kanyang sinunod at patuloy na tulad sa isang bituin na kanyang naging gabay at hanggang sa huli siya ay nagtagumpay at nagbigay halimbawa sa lahat at bawat isa. Ito lamang ang aking bahagi, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa.
mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ano na nga ba ang natipon ng aking mga iniibig sa tagal ng pag-aaral ng bawat isa? Ang inyo bagang nabuo ay yung tunay na pananampalataya na siyang itinuturo ng kaitaasan na matutunan ng bawat isa. Na naroroon ng buong pagtitiwala at pagkakaloob ng kanyang buong kabuuan na anupat ang kanyang paglakad sa lupang iyan. Ang nagpapagalaw ay ang ilaw ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang bituin na kanyang nakikita. Kung kaya't sa pamamagitan nito ang kadiliman ay di nga nagkakaroon ng puwang sa kanyang paggawa. Ito ba gayon, aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyo nang natutunan sa matagal niyong pag-aaral? O naroroon pa rin ang bawat isa sa isang pananampalatayang umaasa ng isang gantimpala ayon sa pamumuhay asang libutang ito, na ang kasaganahan palang kanyang hinahanap ay naroon pa rin sa kasaganahan ng kabuhayan na kanyang tinatamasa at din napaparoon sa kasaganaang ipinapangako ng kaitaasan sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ito ay isang katanungan sa bawat isa upang minsan pa ay mausisa ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung ano nga ang kanyang pinag-aaralan at ano nga ang kanyang nauunawaan, lalong-lalo na ang mga bagay na katotohanan, kung ito ay tunay niyang natatanggap sa kanyang sarili. At narito ang bawat isa, bagamat nagsisikap na maibigay ang kanyang panahon, subalit ang mga ito ay dagli ang nawawala sapagkat bumabalik ang bawat isa sa pamumuhay niya ayon sa laman, sapagkat naroroon pa rin ang isang pangangailangan ng kanyang sariling kanyang inaasahan. Kaya nga't ito ang sa inyo'y banggit, mga iniibig na mga kapatid, upang minsan pa ang bawat isa ay palalahanan na kayo ay tinuturuan upang maging matalino sa inyong pakikipamuhay. Nasa para lang ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay maging matalino sa maraming pagpili na inyong nakikita, na kung papaanong inihahayag sa inyo ang katotohanan ng bawat pag-aaral. Ito ang inaasahan na sa inyo'y tumitimo sa inyong mga puso. Mga iniibig na mga kapatid, inaasahan ng kaitaasan na ang bawat isa ay lalakad ng makatwiran at naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, na bagamat inyong ninanasa na kayo'y makapaghandog sa kanyang harapan ng maraming bagay na mamabuti ayon sa inyong pagkaunawa, subalit ang lahat ng yan ay pipiliin ng dakilang Panginoon sapagkat katotohanan ng nabanggit. Ang lahat ay ilalagay sa tama niyang sangkapin, sa tama niyang kalagyan. Kaya't kung ang mga bagay na natitipon ng tao sa kanyang paggawa ay naayon lamang sa sanglibutang ito, hahanapin nasa naroon ang bahaging tunay na maihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nawa inyong mapag-unawa at inyong makita sa inyong mga pag-aaral,
nang upang sa gayon kayo na narito ay gagawa ng may kabuluhan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay laging tinuturuan at pinapalalahanan upang kayo ay lalong magtumibay sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang sa mga pagkakatiwala na sa inyo'y ibinigay ay maibigay nyo rin ng may kabuuan at may kusa ang inyong mga sarili. Sapagkat ang paghahandog ng kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon ay di nga pipilitin ang bawat isa, kundi sa pamamagitan ng nilalaman, ng yaman, ng bawat puso ng bawat isa. Ito ang magtuturo sa kanya kung ano ang daan na kanyang tunay na pipiliin. Kaya nga't ipinakikita sa inyo ang lahat ng bagay na makatotohanan, mga banal at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang sa inyong mga payak na kaisipan, ito ang tunay na mga ibabaw, yung Espiritong itinilaga ng dakilang Panginoon sa bawat isa na siyang kinakailangang mangibabaw, sapagkat ito ang kinakailangang laging manatiling malinis at haharap at babalik sa kanyang harapan. Sapagkat kung ang tao ay mananatili sa mga bagay nang naayon lamang sa kanyang kagustuhan, ano nga ang kabuluhan, mga iniibig na mga kapatid, sa mga bagay na inyong narinig at nakikita at hanggang sa kapanahunang ito'y itinuturo sa bawat isa? Saan nga ninyo inilalagay ang mga mabubuting bagay na yan na sa inyo'y itinuturo? Ang inyong bang mga lalagyan ay tunay na isang sasadlian na siyang hinahanap ng dakilang Panginoon, o ito bagay natatapon lamang sa bawat daan at pagdaan ng inyong mga buhay? Huwag niyong sayangin ang pagkakataon, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung kayo'y narito, ang bawat natututunan ay may kaakibat na isang tungkulin sa inyong mga sarili. At ang mga ito ay hindi kinakailangan ipagkabit balikat ng bawat isa. Sapagkat sa panahon ng tao ay naroong makarinig ng tunay na salita ng dakilang Panginoon. At ito ay pumasok sa kanyang puso at kanyang naunawaan. Subalit kung ang kanyang sarili ay kanyang ililihis sa mga bahagi yang katotohanan, mga iniibig na mga kapatid, ang katumbas ng mga bagay na yan, kayo rin ang magtatamo. Kaya nga't ang anumang bagay na inyong kinuha ay magkakaroon ng kapalit. Ang mga bagay na itinanim ng bawat tao ay mayroong bungang babalik sa kanya. Kaya nga't sikapin ng bawat isa na siya ay makagawa ng may kabutihan, upang yaong kabutihan ang aakit sa higit na kabutihan na inyong matatamo. Ito ang isang batas ng dakilang Panginoon na sino man sa katotohanan magaganap sa kanya ang bahaging ito. Sapagkat ang dakilang Panginoon ay gumawa ng kanyang batas na maging siya mga iniibig na mga kapatid. Ito ang kanyang itinatalaga sa kanyang sarili at itinuturo sa bawat isa. Tunay na ang Panginoon ay mabuti sa kanyang kalagayan. Matalino sapagkat ibinigay niya ang lahat. At sa pamamagitan ng bawat mabubuting halimbawa, maipakita ng may kalinawan sa bawat isa. Kung kaya nga kung anumang mga patotoo pa ang hinahanap ng bawat isa, ano pa nga bang patotoo ang inyong hahanapin upang tuluyan ang inyong mga sarili ay tuluyang sumunod ng may pagpapaubaya? Mga iniibig na mga kapatid, ang dakilang Panginoon ay laging naghihintay. Subalit hindi pipigil sa bawat isa sa bahagi ng iyanais niyong mangyari sa inyong mga buhay. Kaya nga't kayo'y tinuturuan sapagkat ang bahaging sa inyo itinuturo ay siyang pasimula. Upang ang bawat isa dito ay magtagumpay, ang malaking kapamahalaan
ang maaari namang may pagkatiwala sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tinuturuan nang upang sa gayon, kayo na narito ay magpatuloy ng may mabuting layunin, na ang bawat isa sa kanyang kalagayan ay huwag tingnan ang kanyang kaliitan, kundi sa pamamagitan ng pananampalatayang itinuturo sa bawat isa, tumubo ang tunay na pagkakatiwala, sapagkat ang pagkakatiwala na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay na mahalaga. Sapagkat kung ano man ang sa inyo'y ibibigay at inyong iyahasik sa inyong mga kapwa, kinakailangan ang mga bagay na ito'y maisagawa ng may katumpakan. Katotohanan, ang bawat salita ay mahalaga. Subalit kung yung mga puso'y di makakaunawa, ang bawat salitang yan ay di magkakaroon ng buhay. Ihasik man ninyo sa inyong mga kapwa. Sapagkat ang pag-ibig ay di nabubuhay. Ang katapatan ay di nakikita. Lalong-lalo na ang nilalaman ng isang puso kung ang kalinisan dito ay nawawala. Kaya't ang pagsisimula ng pag-aaral ay nasa isang anyo ng isang buong katauhan na ito ang tunay na nililinis at pagdakay tuturuan upang kung paanong gumawa ng mga bagay na matuwid at karapat-dapat, sapagkat ganito kayo itinatalaga maging manggagawa at kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Kaya't ang mga bagay na ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay bahabahagdan ng pag-aaral upang kayo sa inyong pag-aaral ay di mangalito at di tumigil sa pagsisikap upang matamo ang tunay na pag-aaral na itinuturo ng kaitaasan sa bawat isa. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at minsan pa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga iniibig, naway sa bawat panahon na kayo'y naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, ang bawat salitang sa inyo'y ibinabahagi ay maging buhay sa inyong pamumuhay sa sanglibutang ito. Kung papaano kayo nakakarinig ng pag-ibig at pagkakawanggawa, naway ito rin ang gampanin ng bawat isa sa pang-araw-araw na kayo'y dumudoon sa inyong kapaligiran. Sapagkat tunay na ang kapangyarihan ng dakilang Panginoon ay maunawaan ng bawat isa na ang kanyang layunin ay matatanim ng buo sa inyong kabuuan. Kung kayo aking mga iniibig, sa bawat pagkakataon ay ginagalawan ang kanyang kaluwalhatian sa buhay na sa inyo ay pinagkaloob. Sapagkat kung hindi aking mga iniibig na mga mag-aral, mananatiling nagtatalong sira ang inyong mga kaisipan. Mananatiling nagtatanong ang inyong kabuuan. Ngunit maliban na tanggapin ng inyong mga puso ang kagustuhan at layunin ng dakilang Ama, doon kayo magkakaroon ng pagkakataon upang higit na masilayan ang bahagi ng kalangitan na noong paman ay inihanda ng kaitaasan sa bawat isa. Sapagkat ang ebanghelyo ng dakilang Panginoon
ay masarap pakinggan sa araw-araw. Nakapagbibigay ng kapayapaan sa pusong nalulumbay. Ganon din sa kaisipan na laging nanunood sa mga bahaging inaakala ng ako na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Diyos. Ngunit hindi nga doon nagtatapos ang bahagi ng salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat malibang kayo'y magsipagtindig at isabuhay ang kanyang salita nang walang pag-aalinlangan, walang pagtatanong. Doon nyo tubos na maunawaan na kanyang salita ay tumpak, tunay, at siyang nakapagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa inyo. Kaya't naway kung papaano kayo'y nagsisipagparito upang makarinig ng salita ng kabatlayaan. Buksan ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na tumanggap ng mga kabiyayaang yaon aking mga iniibig, na siyang magdudulot sa inyo ng kaluwalhatian at ng kapayapaan. At naway sa pamamagitan din ng kaluwalhatiang sa inyo ipinagkakaloob ng dakilang Ama, ay ganon din ang maramdaman ng inyong kapaligiran. Na hindi kayo maging karagdagan sa kaguluhan, kung hindi kayo ay maging kaparaanan upang anumang saklot, hindi pagkakaunawaan, mga bagay na nagbibigay kagumilahanan sa lahat, sa pamamagitan ninyo aking mga iniibig, ay magkaroon ng katwirang tunay na tumpak sa salita ng dakilang Ama, na sa pamamagitan ng kaloob na sa inyo ay patuloy na inihahandog ng kaitaasan. Maging sandigan kayo ng kabanalan, ng kaluwalhatian, at ng kalinisan ng lahat. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat, ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig at mga minamahal na anak ng Diyos, marahil kayo ang mga anak na binigyan ng pagkakataon upang sumilay sa kaliwanagan ng buhay. Marami na sa inyong mga anak ang naghahasik ng maraming bagay upang ito'y inyong anihin at gampanan sa lalong madaling panahon. Kayong mga hinirang na anak na binigyan ng pagkakataon at biyaya ng Diyos na nagmumula sa kaitaasan. Naway, huwag ninyong pababayaan ang sa inyo'y ipinagkaloob at binigay sa araw-araw. Dahil ito ang palatandaan na kayo ang mga anak na binigyan ng pagkakataon upang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Na ang biyayang iyan nagbibigay sa inyo ng kalakasan sa araw-araw.
sa buong pamilya ng inyong mga buhay. Marami na rin sa inyo ang tumanggap ng mga biyayang ito sapagkat kayo ang anak na binigyan ng pagkakataon upang kayo ay magiging sundalo ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga anak? Gampanan ninyong mabuti. Huwag ninyong papabayaan. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay isa. At nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na ang mga tungkuling iyan ay hindi dapat pababayaan, kundi kayo'y magpakatatag, magpakahinahon, makapaglinis ng inyong mga nagawang kasamaan sa inyong mga kapwa. Sapagkat ang Panginoon ay lagi nang nag-iingat sa inyo upang kayo'y tunghayan. Kung kayo na nga ang mabuting anak na tumitingala sa kaitaasan at tumutupad ng iyong mga tungkulin ng may kabutihan asal. Marami na sa inyong mga anak na binigyan na ng pagkakataon upang ang tungkuling iyan ay inyong gampanan na mabuti upang kayo'y laging sumasang-ayon sa kanyang kalooban sapagkat ang Diyos Ama ay iisa lamang upang kayo ay bigyan ng kalakasan sa lahat ng inyong mga tungkulin dahil napakasarap mga anak ang gumaganap ng tungkulin sa harap ng Panginoon. Huwag ninyong pababayaan, kundi isaalang-alang ninyong palagi sa inyong mga buhay sa araw-araw. Gabi-gabi, hanggang sa kayo ay magising, maging matatag nawa kayo sa inyong mga buhay. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig ng Diyos upang ito'y isang halimbawa sa inyong mga buhay. Magpakatatag kayo at mamalagi kayo sa kabutihang asal. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako si Apostol Juan Bautista, at Diyos sa inyong lahat. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid na nag-aaral ng salita ng Diyos, bawat isa'y binibigyan ng pagkakataon sa buhay na ito. Kaya nga ang aking katanungan, gusto nyo bang maging sakdal? Gusto nyo bang sumunod sa likuran ng dakilang guro? Gusto nyo bang lumakad sa daan na kanyang nilakaran? Gusto rin ba ninyong matagpuan ang tinatawag na katotohanan na lagi niyang ibinabalita sa bawat kapanahunan? Ano ang gusto ninyo, aking mga iniibig? Ito ba yung nilalaman ng inyong mga puso? Tama, kayo'y laging nakakakita ng mga bagay na mayroon sa sanglibutan. Kaya nga bawat isa ay tinatawag na saksi ng sanglibutan. Pero sino ang saksi para sa Diyos? Kung ang lahat ng kalagayan ayon sa Diyos ay pumaparoon sa isang espiritu. Kaya nga matuwid ang pagkakahayag ng isang talinhaga. Bagamat bawat isa ay itinuring ng isang binata, na anong ibig sabihin, kayo ay malaya. Ginagawa ninyo ang inyong ibig, pumaparoon kayo kung saan nyo gusto. Hindi ba ito ang larawan ng isang malaya? Ito yung isang binata na sa inyo'y pinapaunawa. At anong kagandahan ng isang binatang sa inyo'y pinakikilala? Siya ay mayaman. Ano ang kanyang yaman? Ito ba yung yaman na meron sa sanglibutan? Bakit nga naman ang hindi? Ito rin ba yung karunungan na inyong natutunan buhat sa kabatlayaan? Bakit naman ang hindi rin?
Ito ba yung bahagi ng iyong pagkatao na iyong sininop upang hindi magkasala, upang matupad mo ang utos ayon sa utos sa pamamagitan ni Moises? Hindi mo rin ba yan ituturing na yaman na daladala mo? Lahat ng meron kayo ay tatawaging yaman. Pero alin dito ang maaari niyong ibigay, ihandog, upang ang pagiging sakdal ay magkaroon sa inyo ng katotohanan? Mga iniibig na mga kapatid, ano nga bang tinatangkilik ninyo? Ano nga bang daladala ninyo? Kung ito'y karunungan, anong uri ng karunungan? Ito ba'y tatawagin mong katotohanan? Kung sinasabi ng Panginoon siya ang katotohanan, anong uri ng katotohanan ang daladala mo? Ito ba'y tulad na ipinakilala ayon sa karunungan ng isang Kristo? Sapagkat bagamat bawat isa'y nakakarinig ng salita na nagbubuhat sa kaitaasan, bawat isa din ay binibigyan ng pagkakataon na ito'y sinuhin pa rin sa kanyang sarili upang mula sa kanyang pagsino maunawaan niya ano nga ba itong tinatanggap niyang karunungan. Ito ba'y magiging makatotohanan sa kanyang pagkatao? Tama. Ang katotohanan ay nagkakaroon ng kabuluhan kung ito'y nagiging makatotohanan na sa inyong mga pagkatao. Gano'n nga karaming bibig ang nagsalita ng karunungan ng Diyos. At kahit ang mga kabatlay ay patuloy pa rin nagsasabi nito, pero sino ang nakakapagpatunay? Sino ang nagsasabi sa kanyang puso na ang salita ng Diyos ay buhay, malibang ito'y manatili sa kanyang pagkatao? Maging kanyang pagpatotoo, maging tungtungan ng kanyang pananampalataya. At kung ito ay maganap, aariin mo rin ba ito ay yaman? Totoo, ito ang yaman ng iyong pagkatao. Ito ba yung yaman na maaari mong ibigay? Ipamudmod sa mga dukha tulad ng ninanasa ng Panginoon. Ang karanasan ba na inyong natipon bilang patotoo ng iyong pananampalataya, hindi mo ba yan tatawaging yaman? Hindi mo ba yan maibabahagi sa iba? Sa katotohanan ay maaari, sapagkat siyang patotoo ng iyong pagkatao. Pero hindi mangangahulugan, aking mga iniibig, kung itong napatotohanan mo, ito rin ang magiging kaganapan sa iyong kapwa, maliban din siya man ay yumakap sa isang katotohanan o sa isang karunungan na bigyan niya ng pagkakataon na maging totoo dito sa kanyang pagkatao. Kaya mapapansin ninyo sa maraming mag-aaral sa buong sanglibutan, bawat isa'y may kanya-kanyang kasaysayang binabanggit. Lahat ay nagpapatotoo, lahat ay naging makabuluhan upang ang kanyang pananampalataya sa harapan ng Diyos ay maging matatag, sapagkat buhat dito ang patotoo ay kanyang niyakap. Ganun pa man, aking mga iniibig, ang karunungan ng Diyos ay tulad nga sa bawat baitang na hagdan, habang yung tinutungtungan, pataas ng patas, magbibigay sa iyo ng ibang kaalaman, ibang yaman, iba ring uri ng karunungan. At kung mayayakap mo, ito rin ay makakatulong sa iyo upang ang kanyang katotohanan ay mabuhay muli sa iyong pagkatao. Kinakailangan ba, aking mga iniibig, na ang katotohanan ay laging nabubuhay sa inyong pagkatao? Kinakailangan ba ang haba ng daan na nilakbay ng Panginoon ay lakbayin mo rin upang habang ikaw ay naglalakbay, mapatotohanan mo kung anong katotohanan ng kanyang sinasabi? Sa katotohanan ay oo. Sapagkat wala namang pag-aaral na nakakakuha lang kayo ng maling na karunungan ay tatawagin na kayong pantas. Kahit ang mga pantas sa sanglibutan, napapansin niyo, hindi sila humihinto sa pagtuklas ng maraming karunungan. Sapagkat nauunawaan nila, hindi nagiging sapat ang maliit na karunungan upang ang kamangmangan ay maparang. Ano pat lalong na gayon din sa bahagi ng isang espiritu. Ang kanyang kamangmangan o pagiging inosente ay hindi mapaparang sapagkat tumungtong na kayo sa unang baitang ng pag-aaral. Kinakailangan pa rin itong masundan. Ano ngayon ang kabuluhan nito sa sinasabi ng talinhaga ng Panginoon? Kung inyo na itong magawa,
kung iyon itong naisa buhay, na ibahagi sa iba. Anong wika ng Panginoon? Sumunod ka sa aking likuran. Ito palang panahon na kayo'y makakasunod sa likuran ng Panginoon. Sapagkat bawat daladala nyo na nagmumula sa inyong puso ay nagiging kabigatan na ng inyong pagkatao sapagkat hindi nyo na ibabahagi sa iba. Paano nga ba kayo magdadala ng bigat na yan sa likuran pa ng Panginoon kung ang ibinibigay niya sa inyong pamatok ay mas magaan? Naunawaan nyo ba ang dami ng tinitipon nyong karunungan? Saan kayo dadalhin yan, aking mga iniibig? Magiging sapat ba yan sa inyong pagkatao upang itawid kayo sa bawat kamangmangan ng buhay? Ang pagiging sakda sa harapan ng Diyos ay pagkakaroon ng kalinisan ng isang pagkatao. Ang pagkakaroon ng karunungan ay nagpapabuti sa isang pagkatao, ngunit ang kasakdalan ay iba. Sapagkat ang kasakdalan ay nagpapalaya sa tao sa tali ng bawat kaalaman upang ang kanyang sarili ay maitali lamang niya sa isang Diyos. Ano ang Diyos sa inyong pagkakilala? Tama, ipinakilala sa inyo ang Diyos tulad din ng isang karunungan. Ngunit higit na ipinakikilala sa inyo ang Diyos na tulad sa isang pag-ibig. Na anong sinasabi ng pag-ibig na yan? Nandoon ang iyong sarili, kabahagi ng isa, kabahagi ng dalawa, kabahagi ng iba. Ano pat kung ikaw ay magbabalik sa Diyos, ikaw ay kabahagi ng Diyos. Ano ngayon ang magiging kabuuan ng iyong pagkatao? Ikaw ay kabahagi ng lahat. At kung ikaw ay kabahagi ng lahat, ano ang daladala mo sa iyong sarili? Ito rin ang bahagi na iyong ipinamumudmod sa iyong kapwa. Ito rin ang bahagi na daladala ng iyong pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, bakit nga ba ang talinhagang ito ipinilik sa inyo? Bakit nga ang bahagi ng katwiran ng karunungan ng isang Kristo ay ninanasang ipaunawa sa bawat isa? Sapagkat kayo'y matatalino na. Marami na kayong naunawaan, marami na kayong nalalaman. Ngunit sa gitna ng mga bahagi ng pangangatwiran, lahat ng iyan nagiging tikom sa inyong mga bibig, na tila hindi nyo kayang bitawan, marahil kulang kayo sa karanasan, upang ang katwiran ng Diyos ay maging buhay sa inyong pagkatao. Paano nyo nga ba ibabahagi ang katwiran ng Diyos? Kung kayo rin sa inyong mismo, sa isang sarili na yan ay laging nauuhaw sa katwiran na yan, hindi nyo na nadama ang katighawan. Kung kayo laging nagugutom at nagnanasang laging nabubusog, magkakaroon ba ng pagkakataon na kayo din ay magnasang busugin ng iba? Sapagkat bawat bahagi ay nagiging katungkulan sa isang balikat. At kung kayo nakakaunawa ng isang responsibilidad para sa inyong sarili at para sa inyong kapwa, marahil pagkakatiwalaan na ang tao ng Diyos na kumuha ng responsibilidad na mula sa Panginoon. Bakit ito dapat maging gayon? Sapagkat ang kumukuha ng responsibilidad buhat sa Diyos ay naglilingkod sa mga likhain ng Diyos. Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, kung kayo tatawaging alagad ng Panginoon, sino ang inyong paglilingkuran? Nandun lang ba kayo sa piling ng Diyos? Hindi, kayo ang sinusugo sa unahan ng kanyang mukha. Kaya nga ang dakilang guro ay napakainam na ehemplo. Bagamat siya'y tinatawag na bugtong na anak, anong ginawa ng ama sa kanya? Sapagkat siya'y pinagkakatiwalaan, siya'y isinugo sa mukha, sa unahan ng ama. Na anong kanyang ginawa? Siya ay humarap sa sanglibutan at nakiisa at dito ay nagturo. Naunawaan niyo bang tungkulin na yan, aking mga iniibig? Bawat isang nagnanasa
na mapalapit sa Panginoon. Hinuhubog na siyang tagapaglingkod sa kanyang pangalan, sapagkat ang paglilingkod na hinahanap ng Panginoon ay isang uri ng tagapaglingkod na gagawa ng kanyang kalooban sa bawat niyang iniibig na anak. Kung magkagayon, anong daladala ninyo sa inyong puso? Ang isang katotohanan, ang isang utos, at ang isang patotoo. Na ano ang tatlong ito? Itong kabuuan ng isang tungkulin na patuloy sa inyong ipinakikilala. Na ang tao ay hindi tinuturuan lamang upang maging matalino. Hindi siya ginagawang saksi upang makakita lamang ng patotoo. Hindi siya tinatawag na alagad sapagkat ninanasa niyang mapalapit lamang sa Diyos. Kundi bawat isang nagnanasa ng bahaging yan, inilalaan niya ang kanyang sarili na tunay na tagapaglingkod sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga, anong aking wika? Gusto niyo bang maging sakdal? Gusto niyo bang maglingkod sa pangalan ng Panginoon? Gusto niyo bang lakaran ang kanyang nilakaran? Gusto niyo bang makuha ang isang uri ng pagkakatiwala na tangi ang Diyos lang ang nagbibigay? Marahil naunawaan niyo ang aking sinasabi, sapagkat kayong lahat ay tulad sa isang binata. Maraming kayamanan, maraming nalalaman. Ngunit simulan niyo aking mga iniibig na mamudmod sa mga dukha upang maunawaan niyo ang tinatawag na paglilingkod. Sapagkat hindi kayo magkakaroon ng pagkakatiwalang mula sa Diyos kung hindi niyo naunawaan ang salitang paglilingkod. Sapagkat mula sa bahagi ng paglilingkod na yan, doon nakikilala uli ng isang mag-aaralang isang uri ng karunungan, ang pakikipagtiis sa pangalan ng Diyos. Hindi nga ba ito ang larawan na binuo ng bawat isa? Lagi kayong nakikipagtiis sa sanglibutan. Mangangahulugan ba ang inyong pakikipagtiis na yan ay para sa Diyos? Kaya nga ang bahagi na yan ay nilinaw. Ngunit ang pakikipagtiis sa sanglibutan ay mainam na kasanayan, sapagkat naunawaan ninyo sa bahagi ng pagtitiis andoon ng paglilingkod. Ano pat ganun din sa harapan ng Diyos? Ano lang ang nagiging kaibahan ng pagtitiis pagdating sa harapan ng Diyos? Ang bahagi ng tungkulin ayon sa kabanalan ang inyo nang daladala. Na anumang bagay na ibinubuka na inyong bibig ay hindi na para sa sanglibutan, kundi para na sa isang espiritu. Na anumang paglilingkod na inyong ginagawa ay hindi na ayon sa laman, kundi ayon na sa isang espiritu. Anumang patotoo na inyong inihahandog, nasasaksihan man ito ng sanglibutan, ngunit ito'y natitipon sa inyong mga espiritu. Na ano ang kabuang pinakikilala, walang bahagi ng paggalaw ang masasayang sapagkat lahat ay ayon sa espiritu. At ano ito yung aking mga iniibig? Ito yung bahaging hindi lumilipas. At ito ang bahaging nakakapanatili. Ano pat kung ang tao ay makakapanatili sa bahagi ng katwiran ng Diyos ayon sa espiritu, walang pagpapagal na mababaliwala. Sapagkat lahat ng bagay na buhat sa Diyos ay pangwalang hanggan. Ano pat ang pangangailangan nito hindi natatapos, kahit kayo na nakatagpos at nakakilala, sapagkat lagi niyong pakikinabangan ang mga bagay nito. Ito kasi ang mga bahagi na ipinaglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga mapapansin ninyo, bakit lagi na ang bawat mag-aaral ay nagsisimulang tumungtong sa unang baitang upang siya'y matuto. At kung hindi niya matatagpusan ang unang baitang, hindi siya makakatungtong sa ikalawa at sa mga susunod pa. Sapagkat ang inyong paglilingkuran, aking mga iniibig, ay hindi ang mga banal,
Kung kayo na'y nakakatungtong sa matataas na baitang, ang inyong paglilingkuran ay nandun pa lang sa unang baitang. Naunawaan niyo ba kung anong dapat niyong ibigay sa kanila? Kung ano din ang dapat niyong nakuha noon. Kaya nga ang wika ng Panginoon, sino mang ibig mauna ay nahuhuli, sapagkat siyang naglilingkod sa huli. Kaya meron nga bang maiiwan sa daan? Kung ang lahat pala ay nagtutulungan at umaagapay sa bawat isa, meron nga bang mahuhuli? Hindi nga ba wala? Ganito kadakila ang Panginoon, aking mga iniibig. Walang siyang ninanasan na kayo naguunahan sa daan upang sabihin sa inyong sarili kayong karapat-dapat. Ngunit ang tunay na karapat-dapat ay nandun din sa huli at umaalalay doon sa mahihina. Hindi rin nga ba yan ang sinasabi ng isang Pablo? Kay isang Timoteo? Bakit nga ba niya tinuruan si Timoteo na maraming karunungan na naukol sa kabanalan sapagkat ang taong banal na nakakaunawa na lamang ng tunay na pagtitiis sa pangalan ng Panginoon ay mananatiling tahimik na naglilingkod sa kanyang pangalan, hindi umiimik, pero gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mga iniibig ng mga kapatid, gano'n na nga ba kalaki ang inyong pakikipagtiis sa pangalan ng Diyos? Gano'n na nga ba kalaking katiyagaan ang inyong naipon sa inyong mga sarili, naari inyong yaman, sapagkat ang ninanasa nyo sumunod lamang sa yapak ng Panginoon? Hindi ko kailangang isa-isahin ang yaman na dala-dala ninyo sapagkat kayo naman ang nakakaalam niyan. Ano nga bang hindi nyo kayang bitawan? Hindi nga ba itong nagiging tali ninyo? Sapagkat ang taong hindi kayang bumitiw ng anumang bagay na meron siya, hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Bakit ito ang aking sinasabi? Sapagkat kung ang inyong pagtitiwala ay nasa Panginoon, anumang meron kayo na yaman, alam niyong tangi ang Diyos lang din na makakapag-ingat sa kanila, maging ito man ay buhay, maging ito man ay kamatayan, maging ito may tinatawag yung tinatangkilig, maging ito may tinatawag yung mga hinlog o kaanak. Iniisip niyo ba aking mga iniibig? Mababantayan niyo silang lahat sapagkat kayo'y naririyan? Tangi ang Diyos lang ang may kakayanan upang ang lahat ng iyan ay bantayan. Pero kayo aking mga iniibig, bawat yaman na inyong tinitipon mula sa sanglibutan ay nagiging tali ng inyong pagkatao. Minsan nagiging katwiran na yan upang sabihin nyo lagi na mahalaga ang buhay na yan. Bakit nga naman ang hindi? Pero kung naunawaan nyo ang layunin ng buhay, hindi ito sa haba, lalong hindi rin ito sa iksi, kung paano nyo nagagampanan ang tungkulin ayon sa Espiritu na inatang sa inyo ng panahon. Tandaan nyo aking mga iniibig, kung sasaliksikin nyo ang kasulatan, maraming kaluluwa ang mahaba ang buhay, higit pa sa bilang na inyong naunawaan. Ngunit marami ding kaluluwang maiksi, higit din sa bilang na inyong naunawaan. Pero sino sa kanila ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Kundi yun lamang nakakatagpos ng kanyang tungkulin, maging ito man ay maiksing kabuhayan ayon sa laman, o mahabang kabuhayan ayon sa laman. Sapagkat ang buhay sa laman ay pagkakataon. Hindi siya laging nagiging susi ng inyong ikatatagumpay. Ngunit ang susi ng isang ikatatagumpay ay kung natatagpusan ninyo ang tungkulin na yan, ayon sa kasukatan ng buhay na sa inyo ipinagkatiwala, sapagkat buhat dito ang pagsusulit ng bawat espiritu ay nagaganap. Mga iniibig ng mga kapatid, marahil nabigyan kong linaw sa inyo kahit kaunti ang munting talinhaga na nagmumula sa Panginoon. At harinawa, mas maging malinaw sa inyong pagkatao sa panahon na kayo'y magtitipon ng yaman. Marahil,
Sisinuhin nyo na anong uri nga ba ng yaman ang titipunin mo sa iyong puso na kahit man ikaw ay mawala. Hindi mo siya iniiwan, kundi dala-dala mo siya sa harapan ng Diyos sapagkat siyang haing buhay na bahagi ng iyong espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa. Mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid. Patuloy ang pagbibiyaya ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na ang bawat tumatanggap ang kanyang mga salita ay tunay ngang maunawaan. At ito'y inyong malimi kung ito nga ay pag-aaral na naayon sa Espiritu o pag-aaral na naayon sa laman. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan ay nagnanais sa bawat isa patungkol sa pag-aaral kung saan ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay hinahalina na pumaroon sa dako ng pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Sapagkat nalalaman ng bawat isa na kung ang inyong mga pag-aaral ay naaayon dito sa laman, katotohanan ng aking sasabihin na ito'y mananatili dito lamang sa laman. Subalit, kung ang inyong mga pakikipag-aral ay naaayon sa Espiritu, tunay, ang Espiritu din naman ang makikinabang sa mga aralin na inyong inaaral. Mga iniibig na mga kapatid, maunawaan nawa ng bawat isa ng mga salita ay tunay na nariyan lamang. Maaari inyo itong maipalagay sa pag-aaral na ayon sa laman. Gayon din naman ang mga salita ay maaari nyo ring isahalin tulad na kung saan ang mga pag-aaral ay inyo din namang ihahalin tulad na pag-aaral ayon sa Espiritu. Maging matalino nawa ang bawat mag-aaral. Naway talasan ng isang mag-aaral na ang kanyang karunungan na inihahandog sa dakilang Panginoon ay nararapat lamang na may kalakip na kabanalan. Sapagkat walang saysay ang karunungan ng isang na makukuha ng isang mag-aral kung ito'y nanatili dito sa sanlibutan. Marami na ang mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Subalit, karaniwan sa bawat mag-aaral ay tunay nga dumudoon sa kung saan kanilang nakikita, sa kung saan sila'y napapaligiran ng mga bagay o pag-aaral dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na nga ang inaaralan ng kaitaasan.
sapagkat ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban, kung ito inyong hindi inihahanda, tunay nga kayong magkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Mag-iisip kayo na kung saan, para saan ang mga biyaya na nanggagaling sa kaitaasan. Sapagkat hindi buo ang inyong masarili sa pagtanggap ng mga pag-aaral na pinagkakaloob sa inyo. Subalit, ang kaitaasan ay nagbibigay sa lahat at bawat isa ng mga banal na espiritu upang inyong mapagtanungan, upang inyong maunawaan ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Naririto ang isang kaparaanan na kayo'y magkaroon ng pakikipag-ugnayan o pananalangin upang inyong maintindihan ang mga bagay na itinuturo ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Magsipag nga ang bawat isa sa paggawa na kung saan ang gawang ipinagkakaloob o ninanais ng kaitaasan sa bawat isa ay tunay ngang nararapat at karapat-dapat sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagpapatuloy ng pakikipag-ugnayan sa kaitaasan, tunay nga nagpapabukas ng pintuan sa bawat isa sa inyo upang nang sa gayon kayo'y makaparoon sa tunay na hangarin at landasin ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay nagbibigay ng kanyang sarili, buo, upang nang sa gayon inyo rin naman buong makuha ang biyayang ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Magkaroon nga kayo ng matatag na pananampalataya. Maging isa kayong ehemplo ng inyong mga kapatid kung saan ang dakilang Panginoon ay nagbigay ng kanyang mga gawa na kung saan hinahangad niya rin naman na kayo ay magkaroon din naman ng paggawa na naaayon sa dakilang Panginoon. Ang bawat isa na tumutungtong sa dinaanan ng dakilang Panginoon. Oo, hindi nga kayo ganoon. Hindi nga ganoon kadali ang pag-aaral. Maraming proseso, subalit ang kaitaasan ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nagnanais o magkaroon pa ng tunay na lalim ng pagkaunawa ng pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Kung kaya nga kayo ay hinahalina upang nang sa gayon inyong madama ang tunay na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Ito isang pag-aaral na kung saan hindi nakikita, subalit ang tunay na nananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon, ito'y kanyang nadarama, ang kaligayahan, ang kapayapaan, lalo't higit ang biyayang ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Magtumibay ang bawat isa sa pananampalataya, sapagkat hindi nga kayo ganun na naglalakad patungo sa dinaanan ng dakilang Panginoon. Subalit, ang bawat isa ay inaanyayahan o inaatasan upang nang sa gayon kayo ay magkaroon ng biyaya, liwanag na nanggagaling sa kaitaasan upang ang bawat
pag-aaral na inilalatag ng kaitaasan. Sa lahat at bawat isa ay tunay nga ninyong matamo ng may kabuuan. Mapalad ang nagsisikap at kumukuha ng tunay na hangarin naisin ng dakilang Panginoon at ang bawat isa'y tumutupad, sumusulong upang nang sa gayon ang banay-banay na pagtuturo sa bawat isa ay tunay nga ninyong maimpok sa inyong lukbutan at sa panahon kayo maglalakbay, tunay din naman ninyo itong magamit at kayo ay hindi magkakaroon ng mga pag-alinlangan sapagkat ang kaitaasan ay laging nang nakasubaybay sa lahat at bawat isa sa inyo. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na araw na ito at naway ang inyong pakikipag-aral ay tunay ngang umaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na hindi nga kayo magkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon. Lucas Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailan paman. Binubuksan sa bawat isa sa inyo ang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga nito kayo ay tunay na titindig at tatayo sa paturuan upang kayo ay tunay na makabahagi at makakita ng bahagi ng para sa Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang laman-laman ng inyong mga lukbutan? Ano nga ba ang inyong isinisilid sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Ano ang taglayin ng inyong mga espiritu upang ito ay inyong makilala? Ano nga ba sa paturuan ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y nagpapatibay? Sapagkat narito kayo nakikinig, narito kayong nagbibigay handog sa harapan ng dakilang Panginoon. Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y matatag? Na kayo ay tunay na nagbibigay handog ng mayroong katapatan? Na sa pamamagitan nga nito, kayo ay patuloy na nananalig sa harapan ng dakilang Panginoon, bagamat ang buhay na ito ay patuloy na nagtuturo, patuloy na sa inyo ay binubuksan. Narito ba ang bawat isa sa inyo upang ang handog ng dakilang Panginoon ay inyo nga rin maibahagi? Sapagkat bawat mag-aaral ay binigyan ng pagkakataon, bawat mag-aaral ay binigyan ng isang paaralan at patuloy na inihahandugan ng kaitaasan upang kayo ay matuto. At sa pamamagitan nga nito, mga iniibig na mga kapatid, anong ihahandog ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon? Narito ba kayo upang ang bawat mga kahilingan ay tunay ngang mapawi sa inyong mga bibig? O kayo sa inyong mga sarili, ninanais ninyo na kayo'y tunay na makahandog sa maliit na bahagi na inyong ibibigay sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo ito ang inyong tungkulin. Ito ang inyong ninanais. Ito ang inyong pinaghihirapan at pinagsusumikapan sa bawat buhay na inyong itinatatag. Sa buhay na ito, sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga sarili, kayo ay tunay na nagbibigay kalooban, nagbibigay katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, marami ang nagnanais na magbigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit kakaunti ang nagtsatsaga, kakaunti ang naghahanap,
kakauntian nagpapatuloy sa kanyang paturuan, sapagkat sila'y tunay na nahihirapan. At bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, paano nyo nga nakikita sa inyong mga sarili, kayo'y tapat, na nagbibigay handog sa harapan ng dakilang Panginoon, na sa bawat nilalang, na sa bawat inyong pagparito, kayo ay tunay na magkakaroon ng isang katatagan sa inyong mga puso, sapagkat nalalaman ninyo kayo ay tunay na gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang paturuan ay hindi lamang nariyan upang kayo ay tunay na pagbigyan sa mga bagay na inyong ninanais. Bagkus ang paturuan ay nagtuturo, ang paturuan ay patuloy na binubuksan ang bawat karunungan at kaalaman ng kaitaasan upang kayo din naman ay makasunod at upang kayo ay tunay na makapasok sa kanyang kaharian. Ang paturuan ay patuloy na nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa inyo, na bagamat ang tunay ninyong mga pagkatao ay tunay ngang nagbibigay handog sa harapan ng dakilang Panginoon. Narito ba ninyong nakikita ang inyong mga sariling handa magbigay, handa upang tumanggap sa kaharian ng dakilang Panginoon? Na sa pamamagitan ng inyong mga pagparito, kayo ay tunay na magkakaroon ng isang kapayapaan sa sanglibutang ito, sapagkat nalalaman ninyo ang bahagi ng isang sanglibutan ay mananatili sa sanglibutan. Bagkus ang bahagi na ibinibigay at binubuksan ng paturuan ng dakilang Panginoon ay mananatili hanggang sa inyong kamatayan. Aking mga iniibig na mga kapatid, matuto nga kayong mamili. Matuto nga kayong magbahagi. Matuto nga ninyong pag-isipan sa inyong mga buhay. Anong inyong binubunyi? Ano ang inyong itinatago sa inyong mga pagkatao? Ano ang inyong binibigyan ng pagkakataon na mapag-aralan sa inyong mga buhay, sapagkat ang tao ay patuloy na nakakakita ng mga hindi karapat-dapat. Ngunit ano nga ba ang inyong isinisilid sa bawat mga lukbutang iyan? Na sa pamamagitan nga nito kayo ay tunay na makakatungtong sa paturuan ng dakilang Panginoon nang mayroong katyagaan sa inyong mga buhay, sapagkat nalalaman ninyo kayo'y nagbabata sa inyong mga sarili. Sapagkat ang bahagi ng dakilang Panginoon ang inyong hinahanap, ang inyong tinutuklas sa inyong mga pagkatao. Ang inyong bit-bit-bit, ang inyong daladala sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Sapagkat bawat isa sa inyo ay patuloy na nagmamadali sa buhay na ito. Patuloy na binubuksan at patuloy na binabaka ang isang sanglibutan. Ngunit nakikita ba ninyo kung gaano ang inyong pagbabaka upang makatagpo ng salita ng dakilang Panginoon? Upang sa maliit na katapatan inyong ibinibigay at sa maliit na panahon na inyong ginughugol para sa dakilang Panginoon, ang kanyang salita, ang sa inyo ay tunay na magbibigay katatagan at pananampalataya sa buhay na ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, buksan nga ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Buksan nga ninyo ang inyong mga puso. Kanino nga ba kayo nagsisipaglingkod? Kanino nyo nga iniaalay ang buhay na ito? Nasa inyo'y binigay ng dakilang Panginoon. Kanino nyo nga nakikita ang inyong sarili? Na sa bawat paggalaw ng isang sanglibutan, naroon ba ang isang katapatan ng inyong mga puso upang kayo ay magtagumpay ng bahagi ng para sa Panginoon? Upang ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng isang katatagan sa isang buhay na ito, na kayo'y hindi na nga mapapawi pa, na kayo'y hindi na nga mapapagod pa, sapagkat kayo'y patuloy na bumabaka sa sanglibutan, sapagkat baliwala ang mga bagay na inyong nakikita kung kayo sa inyong mga sarili. Patuloy pa rin ang pagdadalamhati
at kapigatian ng inyong mga puso. Sapagkat narito aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito ay tunay ngang nagtuturo. Ang buhay na ito ay patuloy ngang uugong sa inyong mga pagkatao. Ngunit ano ang ibinabahagi ng dakilang Panginoon? Ang kapayapaan, ang pag-ibig. Nalalasap ba ninyo ang kapayapaan ng inyong mga puso? Nalalasap ba ng bawat isa sa inyo ang katatagan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Sapagkat kung ito ay bahagi ng dakilang Panginoon, ito ba inyong nararamdaman? Ito ba inyong sinasabuhay at pinapanatili ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y buo, na kayo ay tunay na magkakaroon ng isang pag-ibig sa kanyang harapan? Ito ba ang inyong binibigyan ng pagkakataon na mapag-aralan sa inyong mga pagkatao? Na kayo'y tunay na makalingkod at matagpuan ng bawat isa sa inyo ang butil ng pananampalataya na inilaan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Mga iniibig na mga kapatid, ano ang pag-aaral sa bawat araw sa buhay na ito? Ay inyong ang matagpuan sa pamamagitan ng inyong pagtuklas sa inyong mga sarili. Sa pamamagitan ng inyong mga pagkatao, ang bahagi ng dakilang Panginoon, ang kanyang Espiritu, na sa inyo ay patuloy na binubuhay at patuloy na binibigyan ng pagkakataon upang malinang na sa pamamagitan ng inyong pagparito, hindi lamang kayo gumagalaw sa sanglibutang ito, bagkus bawat isa sa inyo ay patuloy na nililinis ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban upang ang kagawaan at ang paggawa ng kanyang Espiritu ay tunay nga sa inyong magbunga. Aking mga iniibig na mga kapatid, patuloy at patuloy hiingay ang sanglibutan. Ngunit sa inyong mga sarili, hanapin ninyo ang isang kapayapaan, ang isang pagtitiwala sa harapan ng dakilang Panginoon na hindi na nga kayo tatalikod pa, na hindi na nga ninyo pagbibigyan pa ng pagkakataon sa inyong mga sarili ang mga bagay na inyong nakikita. Bagkus ang pagkakataon sa inyong mga sarili na maggawa ang bahagi ng para sa Panginoon, ang inyong mabuhay, at ito ang inyong isang pag-asa na sa bawat buhay, sa bawat sandali na ipinagkakaloob ninyo sa sanglibutang ito, narito, naaalala ninyo ang dakilang Panginoon sapagkat kayo ay mayroong tungkulin at mayroong nga ninyong binibigyan ng pagkakataon ang inyong mga sarili upang ang bahagi at ang pagkakaturo sa bawat isa sa inyo ay magpatuloy. Mga iniibig na mga kapatid, kayo'y hindi nga taga-sanglibutan. Kayo'y hindi nga naparito upang ang inyong mga sarili ay tunay niyong ang kakitaan ng mga bagay na sa inyo ay ninanais. Bagkus kayo ay naparito upang sa inyong mga sarili kayo'y makabalik at makita ninyo ang katotohanan para sa dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.